Mga karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, June 25 po ngayon. Araw po ng Martes. Kagaya na nasabi ko kahapon, dumating na po yung mga materyales po para rito sa ating second project na Angeli dito sa phase 3. Kaya masisimulan na po ulit yan, tuloy-tuloy na po. Pero yung mga nakaraan naman po, lagi naman po tayo nag-overtime po dyan. Tapos update din tayo sa mga project natin dito sa phase 5, phase 4 at saka sa phase 6. Kaya ito mga karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Ito medyo nakabawi na po tayo sa puyat. Kaya masigla na po uli yung ating vlog. Yan, tara, let's go. And enjoy watching po. Bago tayo malis, kunin muna natin tong pintura. Itong pintura na to galing to sa phase 6. Konti na lang yung laman niya. Siguro mga kalahating galon na lang yung laman nito. Yan, dadali natin to kay Kuya Johnny para palagdagan. Tapos ipapatimpla uli natin. Yan din yung ginagamit po namin na pintura para po dun sa wall nito sa lumina. Ganyan po yung kulay niya. Kasi ito naman po yung pinikap natin na tiles. Ito yung deco stone na kulang pa po dun sa project natin sa yung project natin sa phase 3. So may gilid lang bahay. Okay, dito tayo kay Kuya Johnny. Ito muna yung una natin pinuntahan. Tapos diretso tayo sa phase 6. Kuya Johnny, good morning. Good morning, sir. Isang galon lang, sir, no? Parang isang galon lang yata idadagdag mo. Oo, isang galon lang. Para medyo marami-rami. Okay na tayo kay Kuya Johnny. Bumili na nga rin pala ako ng isang galon ng acrylic emulsion. Okay, bali mag-withdraw muna tayo para meron tayong pondo para sa mga pagbibili po ng para po sa pagbili ng mga materyales. Yan, Vista Mall. Dito sa Vista Mall ang aga-aga natin dito. Mag-alas 8 pa lang yata ng umaga. Buti na lang bukas na si Kuya Johnny. Yan, kahit pa paano. Okay, dito na tayo sa phase 6. Yan na. Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Good morning. Bali, ito na yung inasikaso ni Kuya Dindo rito. Pero kailangan to, yung mga flashing na nakikabit dito sa bubong, kailangan lahat po yan ay masilyado na. Pati yung mga tech screw. Para just in case na umulan. Yan, para kahit pa paano yung mga operasyon na ginagawa rito, pintura, hindi po mabasa. Yung mga pala yung polycarbonate namin ito. Dumating kahapon. Tapos yung ating ridge roll o yung palopo. Yan, bali kakabit po yan dito sa pagitan ng dalawang bahay. May siwang pa yan sa taas eh. Wala pa yata. Wala pa. Yan, bali gagawa na lang ng paraan ni Kuya Dindo to kahit hindi na kailangan ng Versatex roller. Dito pa rin si Louie, sila pa rin yung magkasama. Louie, good morning! Good morning. Yan, yung kornisa. Yan, tapos ito, kukuha ko ng sample kasi nakalimutan ko kumuha ng sample nung ginamit natin sa kornisa. Yan, babalik tayo kay Kuya Johnny mamaya para magpapintura. Yan. Ilaw. Dito. Puro pintura lang muna yung gagawin nila dito. Kuya, hingi ako nung sa kornisa. Papatimpla ko na itong enamel. Yan, dito tayo sa phase 4. Bali, dito nga po pala sa project natin dito. Ang pinagawa po ni client owner ng mga cabinet sa mga finishing carpentry ay gawa po sa mga plywood or sa kahoy. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Good morning. Yung magiging design ng interior, in-offer ko kay client na minimalist na lang po siya para mas maganda, para masunod lahat ng ano niya, ng mga gusto niyang design.
Kadalasan po kasi sa ceiling gumagamit po talaga kami ng mga kornisa. Ayan, bali yung mga kornisa na binili ko naman dito, magagamit ko naman po sa ibang project. Pero yung sa TNB at saka po doon sa kwarto, gagamitan natin siya ng kornisa. Ayan, pero dito baka hindi na. Ayan, nagkasundo na kami ni ma'am. Kasi rito, kung sakaling maglalagay siya ng wall-fluted panel design, kung sakali lang, hindi po natin may sasagad sa taas kung may kornisa. Tapos yung design din ng ating bar counter, may ikutan siya ng kornisa para maging minimalisting yan. Yan, kahit wala na pong kornisa, mas maganda. Pati dito sa TV console. Yan ang ginagawa ni Master Jojo. Bali sa header muna yan. Kuya Richard, good morning. Good morning. Yan, yan, bali may aayusin pa si Kuya Richard dito. Kukunin ko yung shower valve dun sa phase 3, yung hiniram natin sa JKJ Tile Center. Yan, para malinyahan niya pa ng tubo para dun sa may thread. Yan tiles, oh. Ganda. Wala ka na adhesive? Ilan na lang yan? Sa isa, dalawa lang. Aba, makapal yung ano natin, ah. Ayan, bali, bili tayo. Siguro mga ano na ako yan, mga 8. Pagdating dito, manipis-nipis na eh. Dito lang talaga, oh, kapal, oh. Dito lang. Adhesive. Meron pa naman gagamitin si Kuya Richard eh. Okay, ano tayo? Gawa kagad tayo ng paraan para may magamit. Ayan, go owner tayo. Uunahin ko lang muna yung adhesive cement dito sa project natin sa phase 4. Ayan, para makafocus tayo dun sa phase 3. Kapag okay na, ayan, pwede na natin po silang iwan muna dyan. Ayan, let's go, kunin natin yung owner. Tara. Diretso muna tayo sa phase 5. Yan, nandito na rin tayo. Bait ng mga kambing, ha. Ayan, bali, update muna tayo rito. Meron nga pala tayong delivery na paparating dito, yung hollow blocks kasi kulang na kahapon. Check muna natin. Ayan, dito na tayo sa phase 5. Yung mga hollow blocks natin dumating na. Bali, karagdagan nito nasa 65 pieces lang. Ayan. Okay, bati tayo. Yeah boy, good morning. Tsaka si Ricky, good morning. Good morning. Kamusta po yung misis niya? Ayos na? Eh, Blanco na kami talaga. samahan lang ng pagdarasal at tsaka tsaga, ano? Tsaka kilos. Kilos kagad. Ayan na. Oh, wala yun. Sige, sige, sa ano? Sa Sabado. Hindi natin maikakasi. Oo, hindi. Okay lang yun. Ayan, bali, ito yung ating hollow blocks. Yung asentada sa harapan, halos okay na. Pati sa harapan, okay na. Ito nga pala, hindi hinakot. Kasi yun nga, talagang basa siya, malapot. Talagang mahihirapan yung maghahakot. Pero as long as na dito lang yan, wala naman pong kaso. May papahakot natin yan. Graba, buhangin, meron tayo. Yung mga bakal natin, ayan. Yung paglilinis po sa kabilang area tsaka rito sa kana kapag medyo makakaluwag-luwag na at mabawas-bawasan na yung mga materyales. Yan, marami tayong mga pamorma kahoy dito pero hindi naman po yan lahat gagamitin dito. Ililipat din po natin yan sa susunod na project natin dito sa phase 5. Yan, yung iba dyan reject na pero yung iba magagamit pa. Yan, electrical. Yung ginagawa ni Kuya Boy. Tapos dapat may Sahara rito. Ayun, may Saharan dumating ngayon. Sino pa kasama natin dito? Si Chichi at saka si Marvin. Chi, good morning. Good morning, boss. Marvin, Good morning. So, asintada na, ano? Aha. Asintada. Kaya naman bahala dyan, mag-prepare ka rin. Okay. Kaya naman nila, boss.
Kuya Boy, pakituro yung hangganan ng asinta kasi may ano tayo, may biga tayo dyan, di ba? Ayan na. So may... Ang biga natin dito, boss. O, itong side lang na Yan dalawang side, yung pa L-type. Yan dalawang side. Pero itong wall ni Lumina, wala tayong biga dyan. Wala itong biga. Wala. Ito lang gilid. Yan, yung gilid lang. Ano, 30 rin, ano? 30. 10 by 30. Tapos, magdudugtong tayong tubo rito. Yan, tugtong. Ano yung slab dyan yung simento? Ano steel deck. Steel deck. Gawa pa sa steel deck. Single mapping lang tayo. Bali, ang electrical na nasa loob din. Dito na tayo kukuha. Wala na po yun. Wala na po yun. Okay. Yung dito po sa yung tobre natin dito. Sige, Kuya Bay, babalik po ako dyan. Wait lang. Ayan, bali, yun nga. Pinaalala ko kay Kuya Boy yung mga gagawin dito. Tapos yung sa tubo natin, sa drainage, detress po yan. Yan, ginamit natin dyan. Yan, detress. Tapos tatakbo na yan dito sa ating catch basin. Yan, bali yung catch basin natin dito. Actually, malilipat pa yan dyan sa gitna. Yan na. Yan, si Chichi at saka si Marvin po yung mag-aasinta lang dyan. Hollow blocks. Yan, dito tayo. Yan, sige. Ano po yan, Kuya Boy? Yung floor din dito, boss, ang banda yun. Okay, meron po tayo dyan. Dito. Dito, sa Apo, kanto na to. yan. Sa kanto. Yan, yung mismong hollow blocks na yan. Ito. Yan, meron tayo dyan. Tapos yung, anong tubo na? Tres? O dos lang? Dos lang ho. Dos lang kasi sa washing machine yan eh. Single lang po siya. Tapos dito. Yan, meron tayo rito sa dulo. Dito. Yan. Sa loob dito. Sa loob na po Ilan, yan. isa lang? Isa lang at saka rito. Hmm. Yan, kasi may service faucet tayo rito. Di bali tatlo, no? Bali tatlo po yung linya. Dito ko lang itatap sa labas. Sige ha. Yan. Yan, sa phase 3 tayo. Bali kahapon, dumating na po rito na kompleto na yung ating mga gutter. Yung gutter na stainless gagamitin doon sa likod. Tapos kompleto na tayo sa mga bakal dito na gagamitin po sa gating grills. Yan, may flashing na rin. Nandito na rin yung PVC roofing at saka meron na rin pong fiber cement board na gagamitin po nating insulation dito sa balangkas natin sa harapan ng bahay. Okay, dito naka-duty ngayon si Bilog at saka si Adonis. Yan, bati tayo. Yan, mga materialis natin. Tsaka ito pa. Yun na. So si Bilog muna. Good morning, Bilog. Good morning. Good morning. Ano, okay na? Okay na, sir. Ayan. Wala. Ayan, bali nagkaroon sila ng emergency kahapon. Yan, mabuti naman ay naagapan. Ayan, bali Adonis, good morning. Good morning. Ayan. Ano nga ba tinitira natin dito? Ito. Ito muna. Bali kulang pa sa taklob po itong ating kisame. Kulang yung excess pa natin, sir. Dalawa yung dala ko Meron ko pala tayo sa taas. Ay, sa taas pa. O sige. Okay. Ayan, bibili tayong isang exhaust. O nga pala, ano? Dito, at saka rito. At saka doon sa second floor. May, ano tayo doon? May CR tayo rin. Yan, bali nandito sila. Yan muna yung asikasuhin nila. Then ito yung ating PVC roofing. Yung in-order natin ito sa Tiger Shield, yung pinakamakapal. 2.5 po yan. Yan, actually mas makapal pa to sa sa yero na mga ginagamit namin. Pero since PVC siya, mas matibay pa rin yung yero. Pero ito matibay na to kung tutusin. Yan muna yung assignment natin dito. Yan, tatapusin muna nila to. Pagka natapos po nila yung taklob dito, pwede na po tayong mag-set ng insulation natin para mailagay po yung ating mga PVC roofing. Yan, bumili muna tayo ng 3 elbow rito para dun kila Bilog. Yung exhaust fan kasi laging may kasamang 3 elbow na detress yun. Yan, bali 165. Inatid na natin dito yung binili ko na elbow na detress. Tapos yung sa deco stone, dito po gagamitin yun. Yan, may kulang pa dyan at saka dyan sa bandang ilalim. Tapos pagbalik ko rito, bibili tayo ng exhaust fan pa para dun sa CR sa second floor. Iniwan ko muna yung owner ko doon sa bahay. Ayan, bali e-bike ulit tayo. Kapag yung owner ko kasi yung dala-dala ko, hindi ako nakakadaan dito. Ito yung pinakamalapit na way. Ayan, para makapunta kagad tayo ng hardware.
Kaya kailangan daw nila ng electrical tape doon, at saka yung exhaust fan isasabay na rin natin. Tara. Okay, thank you ah. Yan, bumili tayo exhaust fan. Bali 10 inches na lang kasi maliit lang naman yung CR sa second floor. 1,250 kasama yung electrical tape. Tara. Andito na yan, electrical tape. Sige. Ayan, dala na natin yung owner. Yan, pupunta na tayo muna ng hardware para mag-deliver ng adhesive cement. Yung mga pinabibili nila Kuya Boy po dyan, yan na bili na rin natin. Yan, kasama na pala natin si Mrs. Sige, lagaring bakal. Okay. Yan, medyo okay na si Mrs. Kasama na natin. Yeah. Salamat Ayan. Yan, galing na tayo rito sa hardware. Bumili na tayo ng adhesive cement. Available yung ano nila, yung Dabco. Ito yung maganda. Okay, tara. Adhesive. Yan, bali 8 piraso muna. Dito na rin tayo, check na rin natin ginagawa nila. Yan, unti-unti nabubuo. O, diba? Kay Richard dito naman. Yan. Dinala ko na nga pala yung shower bulb. Bali ganito yung gagamitin natin, shower bulb. Yan. Pero yung mismong on-hand, wala pa. Hindi pa dumarating doon sa tile center. Tayo kay Kuya Johnny. Papatimpla lang tayo ng 1 litrong QD. Ito yung ginamit namin na kulay ng mga kornisa. Ayun yung sample. Ngayon naman, quick dry enamel naman yung ipapatimpla natin. Ano, okay na? Okay na sir, madali moves. Ayan, minadali lang po natin yan. Para makahabol tayo dun sa tropa. Yan na sir. Ayos. Yan kuya. Okay. Yung mga nagagawa rito, makinis na yung mga pader. Yung spattings na lang to tawag dito. Ito yung mga isarado batak masilya kasi tayo yung gumawa ng pader na yan. Ito kasi makinis na. So lilihain na lang po yan. Tapos papasadahan ng pinatimpla natin na pintura. Sir, kailangan pulitap. Pulitap? Sige, mamaya. Meron naman maraming hardware dyan. Pulitap? Sige, para mabatakan na to. Yung pa-primer nito, baka kailangan niya. Kailangan na rin sir. Sige. Uy, padala ko na lang sa'yo mamaya. Bibili na lang. Ihatid na lang namin sa'yo doon. Ayun o. Ayan, QDE black. Yan, kaya nag-decide ako na QDE black na lang yung yung cornisa kasi black accessories naman yung dito sa toilet and bath. May dadaan? Naku. Ayan, tara. Alis na kami kaya ha. Sige, tara. Bago mag-break time, dumamo na kami ni Mrs. sa hardware. Yan, Polytop, 1 galon. May kasamang hardener yan. Tsaka lacquer primer surfacer. Yan, 1 galon din. Pang-primer natin sa mga karoy. Ito nga po pala, tip ko lang sa inyo mga karos, hindi nilalagyan ng lacquer thinner to kapag ang body filler na ginamit nyo is sa Polytop. Yan. Ano nga na natin? Yan mo na lang yung sa walnut Oil wood stain pa rin ta? Ha? Oil wood stain? Oo. Oil wood stain pa rin. Kasi pang varnish eh. Ilang Tapos litro? ulat type. Liha 100. Liha 150 to 40.
Stockings meron May mga tape naman ah. May mga tape naman. Sige, sige. Masking tape. Pati yung ano natin, pang... Tsaka dyaryo. May jari pa ba nabibili? Wala na eh, pero... Bay, baka makadiskarte ako. Wala na akong bibili mga jari. Ano na lang, ano? Manila paper o Manila paper lang. Si ano kaya? Si Louie. Si Richard Louie. Ano paper eh? Ano pa? Yung cabinet na yon, yan na natin yun. Sa surfacer natin yun. Yung loob. Yan natin ako. yun. Locker Para mabilis ang ano. Meron na ako dyan, hindi nila. Ayun, dala-dala. Oil wood steak muna. Oo, bali mo. Anong tawag dun? Walnut. Walnut. Litro lang. Sa tingin mo, litro lang? Ano ito eh? Ilang pito to? 4, tsaka hamba. Bali, ayun nga mga karaos, nakita nyo sa video kanina. Nag-hire tayo ng isang pintor. Bali, on call lang siya, pero sa nakikita ko sa dami ng ginagawan din po namin dito, yan, araw-araw din po natin siya makakasama sa trabaho. Bali, ang pangalan niya ay si Kuya Richard din, yung kapangalan ng ating mason at saka ng tile setter. So, gusto ko sana, hinihiling ko, i-welcome nyo rin po sila dito. So, kapag ka may mga bago naman po tayo nakakasama, yan, lagi nyo naman po mapapanood. Bali, ang skill niya, pintor po talaga siya, tapos sa barnisador. So, lahat ng klase ng barnis, alam niya. So, marami na tayong pending sa mga cabinet, marami na rin tayong pending sa mga pintuan. Yun ang hinihintay natin. So, bukas, makikita natin siya sa mga trabaho na gagawin po doon. Halos same lang naman po yung procedure. Siyempre, sa mga diskarte, may matutunan pa rin po tayo. Okay, ito, shoutout po kay Cheryl Bertuccio at Noreen Bertuccio from UAE. Yan, happy anniversary po sa inyo. Yan, God bless and ingat po palagi. So, balik trabaho na tayo. Bali, kanina nag-usap kami. Kinumpleto ko na po yung mga kailangan niyang materyales. So, bibili natin para pagpasok bukas, may gagamitin na po siya. Yan. Tara. Bumili tayo ng gutter strainer. Ito yung imbudo na nilalagay po namin dito sa mga gutter. Bali, dito sa harapan, bali kahit didos na lang, kabilaan naman po yan eh. Ito yung aming gutter dito sa harapan ng bahay. Bali, yung pinaka may ano niya, color sheet niya, nilagay namin dito sa daluyan ng tubig para matibay. Tapos ito naman po, yun nandito sa pinaka nakapailalim dito sa balangkas natin. Okay lang yan kasi matatabunan naman po yan ng kisame. Laga. Ayan. Okay, dinaanan ko muna sila rito. Bali, yung mga panambak pala rito sa harapan, yung iba ay may babalik naman po pala dito sa kabila. Siguro L-track lang siguro yung uupahan natin para akutin to. Bali, may nakausap na ako regarding dito. Ayan. Ayan, sa drainage. Yan, merong isa rito. Yan, isa. Tapos dito, may floor drain din tayo para sa washing machine. Tsaka dito. Basta kada kanto. Kasi pagka nagpa-install na lang tayo si client, yung paglalaroan po ng mga yung tubig, yung laro ng klibin ng tubig, at least meron na. Yun naman, disalpak po yung hose ng automatic washing machine dyan. Yan, may konting problema tong unit na to. Bali, yung linya ng tubig niya papasok po dito sa bahay barado. Yan, baka magpapanibagong linya na lang kami rito. Yan, ipapa-grinder natin to, papasinsil natin, panibagong linya. Mas safe pa kaysa dito sa nakabang dito. Ayun, yung nakasintahan dito. Iskwalado ba yan, ano? Bin? Chard? Chard tuloy. Marvin. Iskwalado yan. Ayan na. Metrohan nyo rito. Yan, hanggang dito. Metro. Metro. Ayan na. Ayan yung pader na yan. Ayan, metro yun na yan. Hindi. Dito sa ano? Sa dulo lang. Yan. Yung metro. Ilan? Ayan. 183. Sige, dito sa kabila. Dito. Oo. Sige, dyan. Dikit mo. 184. Oh, yun. Okay na. Ayos. Wag lang yung masyadong sobrang layo. 183, 184 din na masama.
Yan, babawiin niya sa plastering, palitada. Yan, bubusan ni Kuya Boy yung water closet. Malalaman natin yan pagka lalabas dito. Sige Kuya, okay na pa. Ayun. Ayan, nice na. Yan, bali yung linya na lang ng tubig ang babaguhin namin dito. Lagi nandito yan sa kanang bahagi ng unit. Yan dito sa lumina, dito lagi makikita yan. Depende. Bali opposite siya ng pintuan. Basta kung nandito yung pinto, nandito yung linya. Pero kung nandito yung pinto, nandun naman yung linya. Nagbibigay na po tayo ng update dito. Bali sa Fish 3. Nag-uumpisa na po sila mag-set ng ating gutter. Yung gutter na ginamit natin dito, yung color sheet lang pero makapal. 0.5. Meron tong dalawang downspout na tatakbo dun sa may corner at saka dito. Hindi na tayo naglalagay ng downspout sa gitna kasi kapag in-install natin yung sa may mga poste, hindi siya maganda tingnan. Yan, bali kiklibin na lang nila yung tubig simula dyan hanggang doon sa dulo. Tapos dito naman hanggang dito sa kabilang dulo. Yan, ito po yan. Kung bakit naman tayo merong gutter na stainless, para doon naman po yun sa likod. Yun o. Yan, nabubulok na kasi yan. Yan, ang kasunod na nito pagkatapos ng gutter, yung ating fiber cement board. O yung tinatawag na sikat na brand na Hardiplex. Yung ginagamit nga po pala namin dito, Hardiplex talaga to. Yung stock natin dito. Kadalasan kapag wala Shera board, ito yung in-order namin. Yung Shera board mas mura yon, yun nga lang madalas maubos yun dito sa location namin. Yan. Yung sa taklob ng kisame, kompleto na. Ayan, cove ceiling natin. Meron din dito pero wala na street light. Kompleto na po ito. Tapos dito naman, ayan, kompleto na rin. Kisame na rin. Tapos dito, ayan may ano na lang po siya rito, tambol. Bali may drop ceiling na lang po rito. Kasi yung mga ganitong klaseng kisame, pag bumili ka na PVC panel, 4 meters lang po yung pinakamahaba niya. Pagdating dito, para hindi na tayo mag-edging, nagpalagay na lang po tayo ng yan, tambol dito. Tapos dito rin, ayan may kisame na rin po yan. 4 na pin light at saka isang exhaust fan. Wow. Yeah, unti-unti nang kakaroon ng improvement po ito. Kailangan nila ng bulkasil pero bukas na lang. Yan, sealant para rito. Ito yung mga nagawa nila rito sa bago nating project sa Phase 5. Bukas ano na lang to, bubuhusan uli ng termite solution. Ayan yung mga bakal, electrical. Yan, bali 50 by 50 yung distance na ginawa namin dito. Pero pwede na yan sa 60 by 60. Tapos yung abangan pa po natin yung yung sa cover ng septic tank, maglalagay tayo ng tubo na D4 rin. Ayan. Flooring na lang to bukas. Si magbabara nito ay ikaw, nagbubuli. Kailangan pa ganun talaga. Pababa. Oo, kasi wala pa tayong tiles dito. Klibi doon. Klibi talaga. Bababa ko na lang ng konti. Kaya pwede magtaas ako dito ng konti. Yan naman ang drainage yan at saka yan sa dulo. Yung gripo yan, meron yan. Meron din dyan kayo, boy. Tuturo na lang namin. Hulihin ko na lang boss yung doon. Oo, yung sa dulo. Para sa
talagang Tara, okay na tayo rito. Yung sa lupa, wala pa din. Bali yan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Yan, kita-kita na lang tayo for the next video. Yan, paalam po muna. God bless.